Ito na po mga kababayan, VP Sara Duterte umiikot na po sa iba't ibang lugar para mag-endorso ng mga congressman para kakalaban sa mga pumirma sa kanyang impeachment. Marami na pong kinakabahan dito sa pag-iikot ni VP Sara Duterte para mag-endorso ng mga congressman. Hindi siya pumirma sa impeachment ko. At dahil hindi siya pumirma, hindi din siya nabigyan ng budget ng pambili ng boto. Yung mga pumirma, sila yung madaming budget pambili ng boto. Yan yung 1,000 na natatanggap ninyo. Pangalan ko, ang kapalit nun. Sinira nila ang pangalan ko para sa pambili ng boto. Ito kawawa kasi hindi pumirma, hindi binigyan ng budget. Ngayon, pag pinili nyo si Mayor Kimmer Olaso, piliin nyo na lahat ng nasa likod. Congressman natin sa District 1, si Kaiser Olaso. Ang congressman natin sa District 2, si Jerry Perez. Nag-aaway-away pa nga sila. Sabi niya sa akin, tinuod ka, nag-aaway sila sa ako. Sabi niya, ang imuhang mama, niapil siya ang away. Ng mainit na palakpak at sigawan, Vice President Sara Duterte! Maraming salamat po, Yorme, at muli po, salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Z. Duterte! Nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat natin gawin para kay Apple nito? Umupo! Iwanan! 20 pesos per kilo ang bigas. Hindi kita. Ano ma'am, ano ang sinabi niya sa iyo? Una ko, bakit niya pagtutuparin? Magulang po kanila. Diba? Lahat sinasabi para makuha yung babae. Pero pag nandiyan na yung babae, anong ginagawa ng mga lalaki ma'am? Iniiwanan. Ang babae yung pinapagtrabaho.
sinasaktan, pinapaiyak. Kaya, dapat ngayong halalan, alam na natin na hindi dahil natutuwa tayo, ay iboto natin. Tingnan natin ang pangako. Pangalawa, hindi dahil sikat ang apelido, ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay iboboto ko na kaagad yan. Tingnan muna natin, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na yan. Hindi dahil sikat ang apelido, hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya, hindi dahil na-endorso ng sikat, ay automatic ang boto natin. Dapat pinag-iisipan natin ang pagpili at pagboto. Hindi automatic ang boto. Pangatlo, ito, magkano ang bilihan ng boto sa Barangay Tatalon? 2,000. 2,000. Doon kagabi, nasa syudad ako ng Maynila, 1,000 plus 300 na bigas, mga 1,300. So, luging-lugi sila kasi sa inyo, 2,000. Opo, yes. Ang tawag po nila ngayon sa pagbibili ng boto ay ayuda. Nagagamit na po ang pera ng gobyerno para sa pansariling interes sa politika ng ating mga pinili. Magkano dito? 2,000. Nung nakarang halalan, magkano? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng pera kapalit ng boto. Tagal na. Simula pa noong 1980s, 1990s. Pataas lang ng pataas ang presyo at papalit lang ng palit ng pangalan. AKAP, AX, Tupad na ibinibigay lang sa mga kaalyado. At hindi sa mga totoong nangangailangan. Ilang eleksyon na 2,000 ng 2,000 ng 2,000, pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit puno pa rin ng kagutuman at kahirapan? Dahil sa ugali natin, kung paano tayo pumili ng leader. Dahil ibinibenta natin ang pagboto natin. Tanggapin ang pera. Bakit hindi? Hindi naman sa kanila yan. Ibibigay ko sa inyo yung buong paa ko. Kung pera yan ng politiko ang ibinibigay nila. Kasi pera ng bayan yan. Pera ng gobyerno yan. May karapatan tayong lahat dyan kapag binibigay yan, AKAP, AX, MAIN, Tupad. Pero hindi automatic ang boto natin. Pabalik pa rin tayo doon sa ano ang pangako mo. Hindi dahil sikat, iboboto kita, at hindi dahil nabigyan mo ako ng pera, ay automatic ang boto ko sa iyo. Sa Davao po, hindi namin ginagawa na bumili ng boto. Hindi kami, ang sa klaseng halo-halo man na, sir, sa Chowking, sa aristocrat na halo-halo, sa Manila Hotel na halo-halo, kasi mag-depende ang bigayan dito, sir, kung magkano ang halo-halo. Dramas daw. Dramas, halo-halo daw. Mamaya, sir. Asa na ako? Nag-distract ako.
Ready? Okay. Excuse me. Madali lang. Ma'am, saan po yan? INN Surigao. Ready? INN Surigao. Vice President, welcome to Surigao. Si Vice President Sara Duterte, ang mensahe po ninyo sa mga Surigao nun. Bakit na nakapunta o nakaanhi si VP? Yes, oo. Una ko na po makakapag-isalamat doon sa mga Surigao sa ilang pandawat, sa Alingis, sa City. Di kami dinigit na lang ang pagkaya sa mga So naa pa ba ipagayon ninyo nga rally sa dinhi Vice? Ang rally namo karon is na sa dinhi sa Surigao City. Bisita lang kami. Oh, dali kaya ang gyud Vice. Yes, diretso lang sa mga tao na mga pusa sa ilang mga paniya. Vice President, ako na lang klarohon gyud. Unsa man kini nga uban nga mga matud pa senatoriables like Senator Amy, tinuod ba gyud nga gi-endorso ni Vice President Sara? Oh yes, kami video no, nagpapakita sa Senator Amy sa kami sa support para sa katauhan at yun na po sa community card lagi po na para sa katauhan. So napulog lang ang PDP Senator sa napayduhang katay katungod nga sila mo mga ang iboto o ta consider sa ato. Senator, lastly, ang kumusta na si former President sa imong last nga pagbisita? Nagkaisa namin kagahapon, ma'am. Nanawag siya sa ako, nangamusta lang siya. Nagkaisa namin kagahapon ni Pangulong Duterte. Nanawag siya sa ako, nangamusta siya sa kampanya. O isang niya ang itulog namin. Nagsorya po sa telepono kung nilabay ng mga adlaw. Ang yung diretsyo ng anak. Diretsyo ang nila sa nakulong. Kaya aron mapakita sa mga tao ang ilang kasuko sa pinabukat sa mga klaseng karon ang ilang pagdudol sa mga tao pero na ang ilang pagsilog kanilong ang bugas sa kanilang saan at eleksyon pero ibalik na po dinihayo ang ilang ginabuhat pangilap. Salamat ka radyo, Vice President. Ilang lugar pa lang yan ang iniikot ni VP Sara Duterte. Iikot pa po yan siya. Pupunta sa mga lugar na kung saan may pumirma na congressman para sa kanyang impeachment. Iikot po yan siya at mag-endorso na mga congressman para kakalaban doon sa mga pumirma. Marami na pong hindi nakakatulog dito. Sigurado po ito. Ang dami na pong kinakabahan sa mga taong pumirma para matanggal si VP Sara Duterte. Kinakabahan na po sila. Kaya kapag nanalo po ang mga inendorso ni VP Sara Duterte, sigurado po marami pong kakabahan. Sigurado po ito. Kaya ngayon pa lang hindi na sila nakakatulog mga kababayan.